nag-stick na rin siya dito na di na siya gumagalaw, wala na rin plate. Dapat may plate eh. Ayan guys, so tingnan nyo. Gumagalaw na siya, may play na siya kahit pa paano. Compare kanina na wala. What's up YouTube? Motodave here. Magandang araw sa inyo. For today's episode, ating pag-uusapan yung ating mga nagsistick na brake caliper. Pag nag-stick yung ating brake caliper, meron lang tayong tatlong dapat i-check. Unang-una yung ating brake lines. Kung barado ba, clog, or kung may tagas. Second, yung ating caliper piston. And lastly, yung ating caliper guide pin or caliper slide pin. Nag-check na nga pala tayo ng ating mga brake lines, which is okay naman, wala namang problema. Yung ating caliper piston, nung nagpalit tayo ng brake pads, nakita ko okay pa naman, malinis pa. Ang hindi pa natin na-check is yung kanyang caliper slide pin. Ito yung ating main concern for today's episode. Wala naman ito ibang gagawin kundi linisan natin itong mga slide pin. Paklasin muna natin ito, let's go! Ang main purpose or trabaho nitong ating caliper slide pin, once na mag-brake ka, magsaslide yung guide pin punta doon sa side ng caliper piston or sa side ng brake pad para mas maging effective yung ating brake at pareho ang maging contact ng ating mga brake pad sa ating mga rotor disc. Parang ganito. Baklasin nga pala natin itong ating caliper. Let's go! Para di nga pala kayo mahirapan sa pagtanggal ng inyong caliper, bago nyo siya tanggalin nyo muna yung inyong mga brake pads. Or kung di nyo matanggal yung brake pads, lawagan nyo muna yung mga piston ng caliper para mas madaling hugutin yung brake pads ninyo at mas mapabilis yung ating trabaho. Ito na nga pala yung ating brake pads, no? Bale, hindi pantay yung pagkapudpod or upod niya. Indication nyo na hindi nagpa-function ng tama yung ating slide pin. And then, ito na yung ating caliper. So, kung mapapansin niyo, wala siyang play, no? Dapat may play to kahit konti. Hindi na siya gumagalaw. Kaya nagkakaroon ng resistance sa ating mga rotor disc. Pagka may resistance kasi sa ating mga rotor disc, medyo malakas sa gas at madaling mapudpod yung ating mga brake pads. Tanggalin muna natin itong mga slide pins kasama yung kanyang bracket. Ito yung lilinisan natin. Medyo madumi siya at dry. Wala na din siyang lubrication, no? Kitang-kita naman na dry siya. Isa sa mga reason kung bakit nagsistick yung ating mga caliper ay dahil sa corrosion. Pagka lagi tayong nag-washing, laging naulan, pagka laging may moisture sa ating mga slide pins, nagkakaroon ito ng rust build-up. Pangalawa, yung accumulation of dirt and debris. Yung mga debris na galing mismo sa ating brake pads. Yung mga dumi na galing sa ating paligid, yung mga alikabok, putik at kung ano-ano pa. Isa pa sa mga reason ay yung seal deterioration. Ito yung ating mga rubber boots. Ang main purpose kasi ng ating rubber boots ay para hindi makapenetrate yung mga dumi at moisture na pwedeng pumasok sa ating slide pin. At siya din yung nagtutulak sa slide pin para maibalik ito sa kanyang neutral position para maiwasan ang pagka-stuck ng ating mga slide pin. Pagka-damage or sira na kasi yung ating mga rubber boots, mas madaling makapasok ang mga dumi at moisture sa caliper slide pin na nagkukos ng pagka-stick nito. Pag naglinis nga pala tayo ng mga slide pins, isama rin natin itong ating mga rubber boots. Pagka sira na yung ating mga rubber boots, bili na lang kayo. Madami naman yan sa mga motorcycle shops. Meron din ito sa Shopee. Nag-check tayo, it ranges from 50 pesos to 200 pesos. Depende na rin sa shop or sa brand ng rubber boots na bibili natin. Nabaklasan natin yung ating mga rubber boots.
baklas na rin natin yung ating caliper slide pin. So, linisan muna natin to. Samahan nyo ako. Let's go! Ayun, malinis na siya, no? Ang next step natin dito ay lagyan natin siya ng grasa for lubrication. Hindi na nga pala natin kinunan yung paglinis natin. Ang ginamit ko nga palang panglinis ay yung liha, yung pinakapino para hindi magasgasan yung ating slide pins. At bar soap nga lang din yung ginamit nating sabon, no? Feeling ko kasi baka masira yung ating rubber boots pagka ginamit natin na panglinis, yung katulad ng mga chain cleaner, CVT cleaner, carb cleaner. May mga chemical kasi ata yan na pwedeng mag-cause ng seal deterioration. Sa paglalagay ng grasa, huwag masyadong marami. Yung sakto lang. Pagka naparami kasi yung lagay nyo, baka isa rin to sa mag-cause ng pag-stick ng caliper nyo. Huwag din dapat kulang yung ilalagay para hindi siya maganit or smooth lang ang maging play nito. Pati itong rubber boots, lagyan din natin ng konti. Ulitin ko lang, ang main purpose ng ating rubber boots ay siya yung nagtutulak pabalik sa slide pin sa kanyang neutral position. So, kaya napaka-importante nito. Habang hindi pa natin siya nababalik, fit muna natin yung ating rubber boots and slide pins just to distribute evenly yung mga grasa sa loob. As you can see, may play na siya. Unlike before na halos hindi talaga siya gumagalaw. Tsaka ito talaga yung purpose ng video natin ngayon, is yung magkaroon ulit ng play yung ating mga caliper slide pins. Pagka wala kasi siyang play, hindi babalik sa neutral position niya yung mga slide pins, kaya nagkakaroon ng pag-stick or resistance sa ating mga brake caliper. At magkakause ito ng discomfort at pagiging matakaw sa gas ng ating mga sasakyan. So ayun, balik na natin yung ating brake caliper para ma-check din natin kung nawala ba talaga yung pag-i-stick or kung effective ba yung paglilinis natin ng ating mga slide pins. Ibalik na rin natin yung ating mga brake pads. Okay, try na natin kung gumana. As you can see, hindi na siya nagsistick, no? And wala na rin siyang resistance sa ating rotor disc. So it means na naging successful yung paglilinis natin ng ating caliper slide pin. So kung na-experience nyo ito, just check the following: yung inyong caliper slide pin, yung inyong brake lines, and yung inyong caliper piston. Kung may natutunan ka sa ating video, please like, share, and subscribe na din bilang suporta sa ating channel. So hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Adios!